Good day po sa mga visitors namin dito sa Teps TV at welcome pong muli sa aking channel. Ngayong pong araw ay meron tayong sasagutin na I think 5 questions at na nakita dito sa aking YouTube channel. Okay? At bago natin sagutin yung mga tanong, ini-invite ko kayo na mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel. Kung meron kayong mga tanong, mag-comment lang kayo sa video na ito. At paalala rin na tuwing Wednesday and Saturday ang aking upload ng mga bagong video dito sa aking YouTube channel. Okay? So kung may mga tanong kayo na gusto ninyong masagot or ma-feature sa susunod na video ko, i-comment nyo lang ang inyong tanong. Okay? So, mag-start na tayo na sagutin. Unang tanong ay, hello po sir, nag-loan po ako noon, bali may delay po payment. Pero 2 araw lang fully paid na po ako. Ngayon, nag-apply ulit ako pero hindi pwede kasi wala pa daw offer sa apps ko. Mag-1 taon na po. Ano po ang dapat kong gawin sir at makakapag-loan pa ba ako? So, assuming na ito ay home credit. Kung home credit ito na sinasabi mo at wala pa ring offer, I suggest na pumunta ka mismo dun sa mall or sa mga, maglo-loan ka ng gadget. So, may mga home credit agent ka na makikita dun sa mga mall, sa mga Cyberzone, diba? Sa mga computer or mobile phone stores, diba? At tanungin mo kung pwede kang mag-loan ng gadget or cash loan. So, usually, entertain ka naman nila na yun. At sasabihin nila na bigay nyo lang yung valid ID, ganyan, diba? At makita naman kung ma-approve ka o hindi. So, yan ay kung home credit yung tinatanong mo. Ngayon, pag tala, may experience nga ako ngayon, diba? So, na-decline din ako dun sa tala nitong bago. So, tagal-tagal na rin ng huling na nag-aantay ako kung pwede uling mag-loan. So, nakalagay doon, wala pa daw offer din. So, ang chances, pwede mo naman, mag-email or i-reach out yung tala. Tapos sabihin mo lang yung phone number na connected dun sa account mo. Pero sa akin kasi, tagal na rin, siguro mga 2 taon na walang galaw dun sa tala ko. So, ewan ko yan sa mga yan, diba? Lalo na kung nag-refer ka ng mga kakilala mo, tapos meron kang 200 na makukuha para i-minus dun sa susunod mong loan. Sa akin, may mga naipon na . So, yun yung tingin kong pangit na ginagawa ng tala, diba? Nag-refer ka, tapos, paano kung hindi ka pa pautangin, diba? Paano nila ma-minus yung na-refer mo, diba? So, siguro hanap ka na lang ng ibang mautangan na mas mura, diba? Kaysa dyan sa tala. So, kung ayaw ka nilang pautangin. So, kasi syempre sila naman may karapatan na mag-decision kung ikaw ay pautangin o hindi. Okay? So, another question naman ay next, basahin natin, di ba? So, ito naman, good day sir. Ask ko lang po kung pwede po bang full paid na agad yung cash loan sa home credit kahit di ko natapusin yung 2 years to pay ko. Bali, naka 3 months pa lang ako nakakabayad sa monthly due date ko. Salamat po. Of course, kung kaya mo namang tapusin, di ba, na i-fully paid yun, di ba? So, walang problema yun. Tuntua pa nga sa yung home credit kasi
halos dumoble yung pera nila sa loob lang ng 3 buwan o 4 na buwan or wala pang kalahating taon, 'di ba? At good credit standing ka. Kaya nga lang, baga siguro dahil tingin mo nagkamali ka nga rin ng in-applyan ng loan kasi halos dalawang taon siguro maging times 2 ng ano. So, ako siguro ang ginawa ko noon diyan nag-cash loan din ako pero ginawa ko nilagay ko sa parang kikita pa ako. So, hindi rin naman din ako nakabawi. Parang halos kalahati lang din yung yung kinita ko. So, sa tubo, talo pa ako sa tubo, mga halos, kunwari kung 10,000, tas ibabalik ko ng 20,000, mga 15,000 lang yung napatubo ko yung pera. So, ang nangyari, talo pa ako ng 5,000, di ba? Tapos, binawasan pa ng processing fee. Tapos, may bayad pa kada payment, di ba? So, yun ang naman. Pero kung ako sa'yo, kung hawak mo pa yung pera, nandyan pa, paikutin mo, gagamitin mo sa negosyo, no? Pero kung gusto mo na talagang bayaran, wala naman tayong magagawa. Bayaran mo na, di ba? At least, hindi ka, ang problema mo marami kang pera na pambayad, di ba? Ibang klase mo, good problem yan, di ba? So, another question naman sasagutin natin ay kay Lourdelis. Sir, ask ko lang po, yung pamangkin ko kasi kumuha ng iPhone 11 nung November, gamit name ko. Ngayon, 2 months pa lang po nila nahuhulugan. Ako ang kinukulit ng home credit. Ask ko lang po kung makukulong po ba ako kahit ginamit lang name ko at hindi akin kinuha nilang iPhone 11. So, sa tanong mo kung makukulong, hindi. 'Di ba? Pero, ganito yan. Nung pumayag ka na gamitin mo yung pangalan mo, pero meron kayong usapan ng pamangkin mo or ng kamag-anak mo na siya kukuha nung phone at magbabayad monthly. So, nagbigay siya ng DP sa'yo, di ba? Dun sa kinagkuhaan ng iPhone. Problema is, si home credit, ikaw yun nakikita na umutang. Wala silang pakialam doon sa usapan ninyo ng pamangkin mo. Okay? So, mangyari is liable ka doon kasi ikaw yung nakapuront, kumbaga, na nangutang doon sa iPhone 11. So, responsibility mo yun. Tsaka, ikaw pumayag ka, diba? So, labas na sila doon sa usapan nyo kung nagkaroon ng problema na hindi na nakakabayad ng on time, ikaw talaga ang sasalo doon. Either, ang gawin mo, kuhain mo yung iPhone na hindi na babayaran ng pamangkin mo at ibenta mo na lang, tapos yun yung pambayad mo sa natitirang utang o balanse. Bakit? Kumbaga technically hindi pa sa kanila talaga yung iPhone na yun, hindi pa sa inyo kasi hindi nyo pa nababayaran ng buo. So yun, so huwag ka lang naman mga takot kung sabi makukulong hindi. Ang pinaka ayaw ko lang dyan talaga yung makukulit talaga kasi pumupunta yan sa bahay, pumupunta yan sa trabaho mo, tatawag, text, diba? So may AI na nga minsan tumatawag yan ng may AI na tatawag sa'yo, handa ka ba magbayad sa araw na before and after, ganun pa yan. Tapos mag-antay namin ang yung sagot, tapos kagana, tapos tatawag uli yan minsan. So sobra, diba? So may karapatan naman yan kasi kasama yun dun sa pinirmahan mong kontrata. Okay? So ang sagot ko dyan ibenta mo na lang uli or kuhain mo yung iPhone 11, ikaw gumamit, tas ikaw rin na rin magbayad. Diba? So, yun kung ayaw, sasabihin, hindi mo na mapilit yung pamangkin mo. So, ganon. Tsaka sa susunod, huwag kang papayag ng ganon. Diba? Marami ng pagkakataon, mapa-credit card, mapa-home credit na pinautang, ginawang front yung kamag-anak or kakilala, and then yan, ganyan nangyari.
So, minsan nagiging ano pa yan ng samaan ng loob. Okay? So, yun lang naman ang masasabi ko. At, next is yung, pwede ba makuha ang money ulit kahit walang GCash protection? Agas scam big time. Help me po, please. So, ayoko tabigyan ng false hope, diba? Lalo na walang GCash protection. At doon naman sa pagbibigay ng OTP, 'di ba? Kung binigay mo 'yan, yari ka talaga kasi kumbaga binigay mo yung kumbaga sa bahay mo yung susi. So wala ka nang magiging doon, na-scam ka na doon, bahala na sila. Ngayon, isa pa, kung nag-send ka naman ng pera, lumalabas na parang legit transaction, 'di ba? So, walang GCash protection pa. At kahit nasa GCash protection yan, iimbestigahan din naman yan. So, matagal-tagal din. Ngayon, dahil wala nga, ako, sinasabi ko may chance na parang mag-move on ka na lang dahil chance na hindi mo na po makukuha. Pero, pwede kang mag-try, diba? So, yan yung sagot ko kay Leonorden, kay Rina Oliverio. So, pareho silang na-scam. So, gusto ko lang sabihin sa'yo na chance hindi nyo na po mababawi yun. Diba? So, move on na lang. So, last question nata to. Wala kay Annabel. Hello, sir. Sana po masagot nyo kasi isa din po ako sa may nakuha sa home credit. Worth 16K. Simula po kumuha ko, di kami nakahulog. Which is 4 months po ako di nakahulog. Pumunta po yung kolektor sa bahay. 4 na buwan umabot na po ng 29K. Mahigit nakiusap po ako na baka pwede unti-untiin ko na lang po kasi nawalan po ng trabaho asawa ko. Pero di sila pumayag, kailangan ko daw i-settle ang 29,000 mahigit. Kung hindi, ipapabarangay na po ako sa barangay na daw po kami mag-usap. Please, kailangan ko po ng advice. Balik daw po ako sa February 15 para daw po sa payment. So, pasensya na, hindi ko agad nasagot yun kasi February 15 pa. So, sagot dyan, huwag ka matakot dun sa mga kasi yung mga kolektor, ang trabaho talaga nyo na yung mangolekta. So, gagawin nila yung mga paraan para makasingil. Kaya niyan, sasabihin may mga papabarangay, ganyan. Kung wala ka naman talaga maibibigay, anong silbi nun, diba? So, sinasabi lang nila yan para makasingil. Totoo yun na gusto talaga nila buo makuha yung 29K, diba? So, isa pa, may problema ka rin talaga kasi na hindi ka nakabayad kahit isang beses dun sa 16K, diba, na utang. So, kung gadget yan, ibenta mo na lang, tapos ibibayad mo. Kaso, nangyari is, tumubo na ng tumubo yung, yung utang mo. So, marami yung mga charges kasi, baring penalty, late payment, tapos meron pa nga daw yung para kasi dinaan na sa abogado, mga ganyan. So, umabot ng 29K. Ako, naisip ko dyan is, kung may pera na ako, is, doon ako makikipag-usap sa repayment at homecredit.ph. Then, sasabihin ko kung pwedeng i-settle na lang ng paunti-unti, hingi ka ng parang restructure. So, siguro ganito, para mapapayag mo rin, maganda ka ng halos kalahati ng utang mo na ibabayad. Sabihin mo, yung utang ko po, sabihin na lang natin 20,000 na lang, wag nyo na pong isama yung tubo ng tubo na umabot ng 29K. Sabihin mo na lang, pwede po bang 20K na lang? O meron po ko ditong Gmail at yung natitirang 10,000, hatiin po natin yan halimbawa sa 2 beses isang buwan or isang buwan, take to 2,000. Sa loob ng 5 buwan, babayaran ko po yung kulang na 10,000. So, tingin ko pwede gumana yon kasi
makakapagbigay ka na ng halos kalahati dun sa talagang utang mo. Tapos bayaran mo na lang yung 10,000 na ano. So, gawin mo talaga na babayaran mo, di ba? Kung meron ka ng pera. So, ngayon, ang kailangan ay magkatrabaho muna yung asawa mo kasi yun yung priority din. Dahil marami kayong gastos sa bahay, expenses, di ba? So, yun. Yun na nakita ko maging possible na pwede mong i-negotiate dun sa home credit. Kung ayaw mo na makipag-usap dun sa mga pumupunta sa bahay. At isa pa, may nagtanong ano po the update doon. So, sagot niya, bumalik po siya ng February 17. So, tinan mo, hindi nga totoong natuloy yung February 15. So, binigyan pa ng 2 days, 17. Wala din po ako binigay kasi sabi namin, receive na lang daw po ng demand letter sa February 23. So, yun, isa yun sa mga sinasabi ng mga kolektor. Kasi, wala nga nakuha na pala, di ba? Tapos ganyan din nangyari sa akin. Sabi ng isa, ano po din nyo ngayon, nag-text sila sa number ng mama ko, fiscal office na. So, doon sa mga nagtatanong at may same experience at problema tungkol sa home credit, yun po yung advice ko. Either bayaran nyo po, kung may pera kayo, or makipag-negotiate kayo mismo direkta doon sa home credit na babawasan na yung tapos humingi ng restructure at bayaran. So wag kayo masyadong matakot sa mga demand letter, mga kaso-kaso, punta sa barangay. Wala ka na nga ibibigay lalo na, di ba? So yun muna, ayusin muna natin yung financial natin, lalo na wala ng trabaho, di maghanap ng trabaho, tas problemahin natin yung pagbabayad sa mga obligasyon or mga utang sa ibang tao or sa mga institusyon gaya ng home credit. Okay? I hope nasagot natin yung mga 5 tanong at may napulot kayong hindi naman kabulastugan at katuturan dun sa maaaring may kapareho kayong problema. Ngayon, kung meron kayo ibang mga problema pa, mag-comment lang kayo sa video nito at aantayin natin. Malay nyo sa susunod na aking upload, kayo na po yung ma-feature na tanong, diba? So, yun lang naman po ang ating content for today at mga nasagot na mga tanong. So, hanggang dito na lang po at marami pong salamat.